A blessed day po sa ating mga ka-truth seeker. Welcome to Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes. That we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Soteriology po tayo, the study of salvation. Obedience saved is error, part 7 na po tayo. Na-discuss na po natin sa part 1 to 6 ang 13 reason bakit ang obedience saved is error. Continuation po natin. Number 14. Obedience saves is error for the reason that obedience to the law as means of salvation shows that we have fallen from grace. Galatians 5:4. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong nag-iibig na ariing ganap ng kautusan. Nangahulog kayo mula sa biyaya ng Diyos. Meaning, ang mga unregenerate na kumakapit sa paniniwala na sila ay aariing ganap sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Particular na ang pagtutuli, Galatians 2:1-14. Kapahayagan ito na kayo'y bumagsak sa grasya ng Diyos o hindi nakaabot sa grasya ng Diyos o hindi nyo talaga nakamtan ang gospel of salvation mula sa Diyos. Yan po ang pinupunto ni Pablo. Hindi po pinupunto ni Jesus dyan na ang mga regenerate believer Christian ay magpopol pa from grace at mawawala ang kaligtasan. Hindi yan ang pinopoint ng verse na yan. Obedience saved is error for number 15 reason, mga ka-truth seeker. Obedience to the law as a means of salvation reveals our blindness. 2 Corinthians 4:3, karanasan po ito ni Pablo. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalakbungan pa, ay may talokbong sa mga napapahamak. 2 Corinthians 4:4, na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kanliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. 1 Corinthians 1:18, ang salita ng krus o gospel of grace ay kamangmangan sa kanila na napapahamak. Ngunit ang gospel of grace, ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ating mga naliligtas. Number 16 reason why obedience saves is error, because obedience to the law as a means of salvation cannot make us perfect. Hebrews 10:1, the law tells people to offer the same sacrifices every year. Those who come to worship God continue to offer those sacrifices, but the law can never make them perfect. Hebrews 10:1, Hebrews 10:2, sapagkat ang mga nagsisisamba o nag-aalay ng pagsamba at alay para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan, yamang nalilinis sila ng minsan lang, ay hindi na sana nagkakaroon pa ng guilty of sin. Ano? So, obedience saves error. Number 17 reason why obedience saves error, because the law reveals God's moral perfection but exposes man's moral failure. Romans 7:7. Ano nga ang ating sasabihin? Sabi ni Pablo, ang kautusan bagay kasalanan, huwag nawang mangyari, hindi ito totoo. Dapat hindi ko sana nakikilala o nalalaman o naunawaan ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakikilala, nalalaman o naunawaan ang kasakiman. Kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang magiging sakim o ganid o greedy. So, ang kautusan po ay reveals God's moral perfection but exposes man's moral failure. Hindi po makakapagligtas ang obedience natin. Ano? Relevance o challenge po ng ating pinag-uusapan sa araw na ito. Ang kautusan o ang pagsunod sa kautusan, particular na ang pag-aalay ng handog sa Diyos, ay hindi magpapaging ganap, perpekto at sakto sa atin, mga ka-truth seeker. Tanging si Jesus ang alay na magpapaging ganap, perpekto sa ating mga nasa ilalim ng saving grace ng Diyos. Hebrews 10:1-2. At tayong mga ginawang perpekto dahil kay Jesus na perpekto,
ay inaasahan ng Diyos na mag-udyukan, magpalakasan sa pag-iibigan at mabubuting gawa, at lalo na sa usapin ng pagkakatipon at pagtitipon at pagsasama-sama o fellowship sa church, ay huwag nating pabayaan ang church o local assembly, local gathering, lalo na paglinggo. Dahil sa pagtitipon na ito, tayo ay lumalakas na isang matibay na pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaralan, pagdodoktrinahan sa isa't isa. Yamang tiyak tayo na nalalapit na ang araw. Hebrews 10:24-25. Sa mga tao daw na merong assurance na may Jesus na darating at muling babalik at may araw ng paghuhukom, itong mga tao daw na ito ay magpupursigi na magtipon-tipon at magsasama-sama hanggang sa bumalik at hukuman ni Kristo ang lahat ng bagay sa mundong ito. Summary statement po ng ating pinag-aaralan: the law reveals God's moral perfection but exposes man's moral failure. Ito ang trabaho ng obedience. Hindi trabaho ng obedience para maligtas tayo. Hindi trabaho ng obedience to the law para tayo ay maligtas. Ang trabaho ng law at obedience to the law ay ma-expose tayo sa moral failure natin at ma-reveal ang moral perfection ng Diyos at ma-reveal ang saving grace ng Diyos at ma-focus tayo sa Kristong nagliligtas sa atin. Kapatid, to unlearn error, spread the truth. You may connect with us, like, follow, watch, and subscribe. Good day and God bless po sa ating lahat.